Noong January 16, 2024, bandang alas 10 ng umaga, isang tahimik na Martes ang biglang naging tensyonado para sa mga emergency dispatcher ng Santa Clara County. Nakatanggap sila ng isang kabalisa-balisang tawag mula sa isang tao na nagsabing ilang ulit na niyang tinangkang tawagan ang isang malapit na kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil sa matinding pag-aalala na baka may masamang nangyari, humiling ang tumawag na suriin ng mga otoridad ang kalagayan ng kaibigan sa bahay nito. Pagsapit ng 11:10 ng umaga, dumating ang mga pulis sa ibinigay na tirahan. Isang malinis at modernong dalawang palapag na bahay, may puting pader, gray na pupong at maayos na bakuran. Sa unang tingin, payapa ang paligid. Walang anumang senyalis ng kaguluhan, walang ingay, walang galaw sa likod ng mga kurtina. Matapos kumatok ng ilang ulit at walang sumagot, nagsimulang liputin ng mga pulis ang paligid ng bahay. Doon sa may likurang bahagi, napansin nilang bahagyang nakabukas ng isang bintana at mula roon ay may nakita silang kakaiba. Isang lalaking nakahandusay sa sahig sa isang hindi karaniwang posisyon at tila walang malay. Dahil dito agad silang tumawag ng backup. Nang paulit-ulit na tawagin ng mga pulis ang lalaki at wala pa ring tugon, napagpasyahan nilang pasukin ang bahay upang tiyakin na ligtas ang lahat. Pagpasok pa lamang nila, ramdam na agad ang bigat ng hangin, parang may mabigat na nangyari. Inaresto muna ang lalaki habang nagsimulang saliksikin ng mga pulis ang bawat silid upang tingnan kung may iba pang nangangailangan ng tulong. Sa isa sa mga kwarto, natagpuan nila ang isang trahedya. Isang babaeng wala ng buhay. Agad na nilagyan ng harang ang bahay at dumating ang mga karagdagang patrol at crime scene investigators upang simulan ang opisyal na investigasyon. Sa mga unang natuklasan, lumabas na may nangyaring karahasan sa loob ng bahay. Ang lalaki na kinalalang si Chen Lirin, 27 years old, ay may mga sugat sa kamay at may mga bahid ng dugo sa ilang bahagi ng bahay. Nang una siyang tanungin ng mga pulis, nanatili siyang tahimik. Ngunit di kalaunan, sa nginig na boses ay inamin niya ang nangyari. Kinumpirma ng mga otoridad na parehong empleyado ng Google ang dalawa. Si Lirin ay nasa YouTube algorithm team, habang ang asawa niyang si Yu Xuanye ay isang engineer din sa kumpanya. Upang makakuha ng mas maraming impormasyon, kinausap ng mga investigador ang tumawag sa 911. Ayon sa kanya, magkaibigan silang mag-asawa ng biktima at ng suspect. At magkasama pa raw silang naghapunan noong gabi bago ang insidente. Napansin daw niyang tahimik at tila malayo ang isip ni Lirin noong gabing yun pero hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, nang hindi na sumasagot ang mag-asawa sa tawag, nag-alala siya at tumawag na sa 911. Ikinuwento naman ng mga kapitbahay na ang mag-asawa ay lumipat sa lugar noong April ng nakaraang taon. Kilala raw sila bilang mabait at magalang na mag-asawa. At noong unang dumating pangaraw ay nagbigay ng cookies at thank you note sa mga kapitbahay. Ngunit ang mga magagandang alaala na yon ay ngayon natapunan ng matinding lungkot sa harap ng nakapangingilabot na trahedya na naganap sa loob ng bahay na minsang puno ng pag-ibig at katahimikan. Batay sa mga ebidensyang nakalap sa pinangyarihan ng krimen, natukoy ng mga pulis si Lirin bilang pangunahing suspect. Ngunit may malaking problema. Walang direktang saksi sa kaso at matigas ang kanyang pananahimik. Tumatangging makipagtulungan sa mga investigador kahit sa paulit-ulit na interogasyon. Dahil dito, napilitan ng mga otoridad na palawakin ang saklaw ng investigasyon at magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng aspeto ng kaso. Si Chen Lirin ay may taas na 6'3". Tubong Chengdu Chichuan, ipinanganak siya sa isang maayos at may kayang pamilya ng mga lingkod bayan. Lumaki siyang may matibay na edukasyon at maginhawang pamumuhay. Ayon sa mga kaibigan at katrabaho, siya ay magalang, may kumpiyansa sa sarili at puno ng enerhiya. Isang kabataang tila may maliwanag na kinabukasan. Sa kabilang banda, si Yu Xuanye na may taas na 5'6" na mula sa Baicheng-Jilan Province ay may mahinhin at tahimik na personalidad. Mula pa sa high school, bilib na ang marami sa kanyang talino. Sa entrance exam ng kanilang lalawigan sa Jilin, si Xuanye ang nanguna sa buong lungsod sa kategoryang Natural Sciences na may kamanghamanghang score na 702 points.
Bata pa lamang siya, malalim na ang kanyang interes sa Electronic Information Engineering. Minsan niyang sinabi na ang kanyang pangarap sa buhay ay maging isang makabagong engineer na kayang gamitin ang makabagong teknolohiya sa praktikal na paraan. Ang pinagtagpo ni Lerin at Xuan Yi ay ang kanilang kaparehong husay sa akademya. Pareho silang nag-aral sa Tsinghua University, isa sa pinakamahusay at prestigyosong universidad sa China, at parehong nagtapos ng kursong Electronic Information Engineering. Pagkatapos noon, nagpunta silang pareho sa Estados Unidos upang kumuha ng master's degree sa Computer Science sa UC San Diego, at kalaunan ay parehong nakapasok sa industriya ng teknolohiya bilang mga bata at mahuhusay na inhinyero. Nakakatuwang isipin na hindi pa sila makakilala noon sa Beijing, at nang makarating lamang sila sa Amerika sila nakakilala, naging magkaibigan at tuluyang nagkaibiganan. Matapos makumpleto ang kanilang master's degree, agad na natanggap si Lerin sa Google, habang si Yu Xuanyi ay nakapag-intern muna sa Amazon bago rin tuluyang tinanggap sa Google, isang katuparan ng kanyang pangarap. Noong 2022, nagpasya silang magpakasal na naging panibagong yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ng kasal, bumili sila ng bahay na nagkakahalaga ng higit sa $2 million sa Santa Clara County. Sa paningin ng lahat, perpekto ang kanilang buhay. Laging magkasama tuwing weekend, madalas mag-post ng mga travel photos, picnic moments at masasayang alaala sa social media. 2 linggo bago ang trahedya, nagbahagi pa sila ng masayang larawan kasama ang kanilang alagang pusa na parang simbolo ng isang buo at masayang tahanan. Sa paningin ng iba, sina Lerin at Xuan Yi ay huwarang mag-asawa, matagumpay, matatag at masaya. Ngunit marahil dahil sa imaheng yun, lalo pang ikinagulat ng lahat ang biglaang trahedyang sumira sa kanilang buhay. Sa San Francisco Bay Area ay may malaking populasyon ng mga Asyano. Agad na naging sentro ng balita ang pagkamatay ni Xuan Yi at ang pagkakadawit ni Lerin bilang suspect. Sumabog ang mga balita at diskusyon sa mga media at social networks, habang pilit hinahanap ng publiko ang dahilan kung paano nauwi sa ganitong karumaldumal na pangyayari ang tila perpektong mag-asawa. Isa sa mga pinakaunang teorya noon ay kaugnay sa malawakang layoff sa Google sa panahong yun. Marami ang naniwalang kasama umano ang mag-asawa sa matatanggal sa trabaho, at dahil hindi na nila kakayanin ang malaking bayarin sa bahay, tumagdag ito sa tensyon na nauwi sa trahedya. Ngunit agad itong pinasinungalingan matapos beripikahin ng mga otoridad na pareho pa silang aktibong empleyado ng Google, kaya't itinuring na maling haka-haka ang naturang teorya. Habang umuusad ang mga legal na proseso, unti-unting lumilinaw ang mga detalye ng kaso. 2 araw matapos ang insidente, opisyal na kinasuhan ng Santa Clara District Attorney si Lerin nang sinadyang pagpatay sa kanyang asawa na si Yu Xuanyi. Ang unang arraignment ay itinakda noong January 19, ngunit 4 na beses itong ipinagpaliban ni Lerin, dahilan ang pangangailangan ng gamutan sa ospital. Samantala, agad lumipat patungong Amerika ang ama ni Lerin at gumastos ng malaking halaga upang kuhaing abogado ang isa sa mga pinakamagaling na depensa sa bansa. Samantala, ang mga magulang ni Xuan Yi sa China ay naghihintay pa ng visa, umaasang makarating sa Amerika upang makita ang kanilang anak sa huling pagkakataon. 3 linggo matapos ang insidente, inilipat si Lerin mula sa ospital patungong North Santa Clara Detention Center at hindi pinayagang magpiyansa. 3 araw makalipas, unang humarap si Lerin sa publiko sa korte, nakasuot ng dilaw na uniforme ng preso at puting helmet. Ayon sa ilang eksperto, ang dilaw na uniform ay palatandaan na siya ay inilipat mula sa psychiatric ward ng kulungan upang dumalo sa paglilitis. Bagaman hindi ibig sabihin nito na may opisyal na psychiatric diagnosis. Pinaniniwalaan ng ilan na ito ay taktika lamang ng abogado bilang paghahanda sa competency evaluation. Maikli lamang ang naging pagdinig ng araw na yon. Kinumpirma ng abogado na natanggap na nila ang kasong isinampa, ngunit hindi pa nagsumiti ng plea. Ibig sabihin hindi pa inaamin ni Lerin ang mga paratang, ngunit hindi rin ito itinanggi. Binigyan siya ng karagdagang oras ng hukom at itinakda ang April 19 para sa pagsusumiti ng kanyang plea. Pagsapit ng April 19, nanatiling tahimik si Lerin.
Humiling muli ang kanyang abogado ng pagpapaliban, dahilan ang kakulangan ng opisyal na autopsy report ni Xuanye. 2 buwan makalipas, sa ikalawang pagdinig, muling humarap si Lerin sa korte. Nakasuot ang pulang uniform ng bilanggo, kulay na karaniwang ipinibigay sa mga itinuturing na mapanganib o nakakulong sa isolation. Tumagal lamang ng 3 minuto ang sesyon ng korte. Muli humiling ng pagpapaliban ng abogado ni Lerin, dahilan ang pagiging abala sa iba pang mga kaso. 4 na buwan ang lumipas bago ginanap ang ikatlong pagdinig. Sa pagkakataong ito, sinabi ng panig ng depensa na nakakuha sila ng mga medical record mula sa China na may kinalaman sa mental health ni Lerin at kailangan nila ng karagdagang oras upang isalin at pag-aralan ito. Ipinahayag ng prosekusyon ang pagkadismaya sa paulit-ulit ng mga delays, ngunit pinayagan pa rin ng hukom ang kahilingan at itinakda ang susunod na sesyon sa January 2025. Pagsapit ng January 2025, naganap ang ika-4 na pagdinig sa Santa Clara County Court para sa paglilinaw ng plea ni Lerin. Muli siyang humarap na nakasuot ng pulang uniform, beige na pantalon at itim na sapatos. Mapapansin na mas tumaba siya kumpara sa dati, ngunit kalma at tahimik ang kanyang kilos. Inasahan ng lahat na aamin siya sa krimen, ngunit hindi ito direktang tinanong ng hukom na ipinahiwatig na ang kanyang plea ay not guilty. Kinumpirma naman ng abogado ng depensa na papasok na ang kaso sa preliminary hearing phase. Ang preliminary hearing o tinatawag ding preliminary examination ay isinasagawa matapos ang arraignment at bago ang formal na paglilitis at karaniwan para sa mga kasong mabigat gaya ng felony. Layunin nitong matukoy kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa formal na paglilitis. Dito ipinapakita ng prosekusyon ang mga ebidensya, mga karapatan ng depensa na mag-cross-examine ng mga saksi at ang hukom ang magpapasya kung karapat-dapat itong ituloy. Sa yugtong ito, maaari ring baguhin ng akusado ang kanyang pahayag. Maaari siyang umamin o hindi umamin sa kasalanan. Noong June 23, 2025, nagsimula ang preliminary hearing ng kaso na tumagal ng 3 araw sa Santa Clara County Court. Bukod sa mga pulis at tumawag sa 911 na nagpatotoo, isang CCTV footage mula sa loob ng bahay kung saan nangyari ang krimen at isang mahalagang saksi ang tuluyang nagbago sa mga unang akala ng lahat. Balikan natin ang gabi bago naganap ang trahedya. Ayon sa mga tala, yun din ang araw na kadarating lang mula sa ibang bansa ng malapit na kaibigan ng mag-asawa na si Wong Zixuan. Siya rin ang tumawag sa mga pulis kinabukasan upang i-report ang krimen. Si Zixuan ay dating estudyante ng Tsinghua University at matagal nang kakilala ni Lerin mula pa noong 2018. Pagkatapos ng kolehiyo, lumipat siya sa San Francisco Bay Area, nag-asawa at doon na nanirahan mula noong 2019. Nang hapon ng araw na yon, inimbitahan ni Zixuan at ng kanyang asawa, sina Lerin at Tina rin ang ilang mga kaibigan para sa isang reunion dinner. Ngunit hindi dumating ang mag-asawa. Nag-text si Xuanye na may pinagdadaanan daw sa trabaho ang kanyang asawa at hindi maganda ang emosyonal nitong kalagayan, kaya hindi muna sila makakadalo. Hindi naman na yun nag-aanong pinagtuunan ng pansin ni Zixuan. Ngunit pagkatapos ng hapunan, nakatanggap siya ng mensaheng galing sa ina ni Lerin sa China. Ayon sa ina, ilang araw na raw niyang hindi makontak ang kanyang anak, hindi sumasagot sa telepono at nakiusap kay Zixuan na puntahan at tingnan ang kalagayan ni Lerin. Bandang 6:30 ng gabi, dumating si Zixuan at ang kanyang asawa sa bahay ni Lerin at Xuanye. Pagpasok pa lamang nila, ramdam na agad nila ang bigat at kalungkutan ng paligid. Parang may mabigat na alon ng tensyon sa loob ng bahay. Sinubukan nilang kausapin si Lerin, umaasang maibsan ang kanyang dinatala. Ngunit halos hindi siya umiimik at purong maiiksing sagot lamang ang ibinibigay. Tanging si Xuanye lamang ang mahinahong nagsasalita. Ipinapaliwanag sa halip ng asawa ang sitwasyon. Ayon kay Xuanye, labis na stress ang nararanasan ni Lerin kamakailan. May problema raw sa trabaho at ang kanilang supervisor ay sobrang strikto. Dahilan upang tuluyang maapektuhan ng kanyang kalusugang pangkaisipan. Nagsimula raw itong makarinig ng mga hindi totoong boses, makaranas ng pamumulikat ng kalamnan at hindi mapigilang panginginig ng kamay.
Nagulat si Jishuan at ang kanyang asawa sa narinig. Hindi nila akalaing ganoon na pala kabigat ang kondisyon ng kaibigan. Agad nilang iminungkahi na magpahinga na muna ang mag-asawa, kumain ng magaan at magpatingin sa ospital kinabukasan, kaya nagpa-deliver na lamang sila ng pagkain. Pagdating ng order, lumabas ang dalawang lalaki upang kunin ito, kaya't naiwan sina Xuanyi at Zishuan sa loob ng bahay. Sa mga sandaling yon, biglang nagtanong si Xuanyi na tila mabigat na katanungan. Kapag ba may nag-report sa kumpanya laban sa isang katrabaho, sigurado bang magtatagumpay yon? Sandaling natigilan si Zishuan. Hindi niya maunawaan kung bakit itinanong ni Xuanyi ang ganoong bagay. Nang makita ni Xuanyi na tila hindi naiintindihan ng kaibigan ng kanyang tinutukoy, nagbukas siya ng loob at ibinunyag ang isang lihim na hindi inaasahan ng kahit sino. Ayon kay Xuanyi, ang dating kasintahan ni Lerin, isang babaeng nagangalang Tang, ay kamakailan lamang lumipad papuntang San Francisco Bay Area upang makipagkita kay Lerin. Bago umalis si Miss Tang, tinanong pa niya si Lerin kung gusto ba nitong ihatid siya sa paliparan. Sa una, tila inis pa si Lerin, ngunit sa huli ay sumama rin naman. Sa mismong sandali ng kanilang pamamaalam, yumuko pa si Lerin at hinalikan sa pisngi ang kanyang dating kasintahan. Si Miss Tang ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang internet company sa Seattle. Nagkataong ang kumpanyang yun at ang Google kung saan parehong nagtatrabaho, sina Lerin at Xuanyi ay parehong pag-aari ng Alphabet Corporation. Dahil dito, mas naging mahirap para sa kanila na tuluyang putulin ng koneksyon. Sa katunayan, kahit bago pa sila ikasal, ang patuloy na ugnayan ni Lerin at ng kanyang dating nobya ay ilang ulit nang nagdulot ng sakit kay Xuanyi. Paulit-ulit niyang nadidiskubre na patagong nakikipag-ugnayan si Lerin kay Tang. Sa tuwing mahuhuli siya, mabilis itong humihingi ng tawad. Binubura ang contact information ni Tang at nangangakong tatapusin na ang lahat. Ngunit hindi nagtatagal, muli nilang binabalikan ang komunikasyon. Hindi lang yon, sa araw-araw nilang pamumuhay, madalas ikumpara ni Lerin ang kanyang asawa sa ibang babae. Ilang beses niyang diretsahang sinabi kay Xuanyi na hindi daw siya kasing galing ng kanyang ex at hindi raw siya maihahambing sa mga asawa ng mga kaibigan nito pagdating sa itsura, interes at kita. Minsan pa nga'y malupit niyang sinabi na kung hindi dahil sa kanya mas maganda sanang naging buhay nito. Bago pa man ang kanilang kasal, inamin din ni Lerin sa ilang kaibigan na nag-aalinlangan pa siya kung dapat nga ba niyang pakasalan si Xuanyi. Pagkatapos nilang ikasal, madalas na maglabas ng sama ng loob si Xuanyi sa matalik niyang kaibigan na si Jishuan tungkol sa pagiging magulo at di makapagdesisyong ugali ng kanyang asawa. Noong gabing yun, matapos silang apat na sabay na kumain ng take-out, nagpaalam na sina Jishuan at ang kanyang asawa. Sa isang pribadong sandali, ibinulong ni Xuanyi sa kanyang kaibigan na nakakita siya ng isang Google Drive document sa cellphone ng kanyang asawa. Isang document na isinulat ni Miss Tang. Nakasaad doon ang buong kwento ng pagkakakilala at dating relasyon nila ni Lerin. Ang pinakamasakit pa, binanggit doon na minsang pinagplanuhan ni Lerin na bumili ng bahay sa San Francisco Bay Area para sa kanyang dating kasintahan. Matatag na sinabi ni Xuanyi sa kaibigan na nakapagdesisyon na siyang iiwanan na niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, sa mismong araw na naganap ang trahedya, pumunta sina Jishuan at ang kanyang asawa sa bahay ni Lerin, gaya ng kanilang napagkasunduan, upang sabay-sabay sana silang magtungo sa ospital para sa check-up. Ngunit nang paulit-ulit silang tumawag at walang sumasagot, nagsimula silang mag-alala. Doon na sila tumawag sa 911 at mula roon natuklasan ng trahedya. Sa pagdinig sa korte, tumistigo ang isang pulis mula sa Santa Clara County. Detalyado niyang inilarawan ng loob ng bahay. Ang unang palapag ay may pintuang diretsyong papasok sa dining area. May sala sa isang banda at kusina, banyo at dalawang silid sa kabilang banda. Sa ikalawang palapag naman, may dalawa pang kwarto at isang banyo. Ayon sa kanya, nang dumating sila sa lugar, nakita nila si Lerin na nakaluhod sa pasilyo sa pagitan ng kusina at ng silid sa unang palapag. Si Xuanyi naman ay nakahandusay sa sahig ng silid malapit sa pintuan. Sa ikalawang palapag, natagpuan ng mga pulis ang isang bukas na maleta na puno ng maayos na tinuping mga damit. Tila may taong naghahandang umalis. Kinumpirma rin ng opisyal na sa kanilang mga panayam
Sinabi ni Zichuan ang tungkol sa komplikadong relasyon ni Leren at ng dating kasintahan nito, bagay na matagal nang bumabagabag kay Xuanyi. Tugma ito sa mismong testimonya ni Zichuan sa korte. Isa pang opisyal ng pulis ang nagpresenta ng 2 surveillance video sa korte na muling binuo ang mga huling oras ng mag-asawa. Ang una ay galing sa doorbell camera. Bandang 4:28 ng hapon, isang araw bago ang insidente, walang tao sa labas ng pinto. Pero malinaw na narinig sa mikropono ang matinding pagtatalo mula sa loob ng bahay. Sa audio recording maririnig si Xuanyi na malakas na nagtatanong kung bakit ka pumunta roon. Sumunod na segundo, isang kuting ang biglang tumakbo palabas ng bahay. Sa video, makikitang mabilis na lumabas si Leren na may suot na jacket para habulin ito. At bago siya pumasok muli, itinulak niya si Xuanyi pabalik sa loob ng bahay. Bandang 4:52 ng hapon, umalis si Leren. Bumalik siya makalipas ang 2 oras, 6:19 p.m. At ilang minuto lang ang lumipas, 6:30 p.m., dumating na sina Zichuan at ang kanyang asawa. Ang pangalawang video ay galing sa kitchen surveillance camera, isang device na inilagay ng mag-asawa para bantayan ang kanilang alagang pusa. Ayon sa motion sensor data, bandang 12:21 a.m. ng araw ng trahedya, pumasok si Xuanyi sa kusina. Yun na rin ang huling beses na siya ay nakuhanan ng buhay. Bandang 1:04 a.m. biglang namatay ang ilaw sa kusina. Batay sa autopsy report, yun mismo ang oras nang siya ay pinaslang. Simula 4:43 ng umaga, patuloy ang kamera sa pag-record ng mga kakaibang galaw ni Leren. Sa unang clip, nakasuot siya ng damit na may mga bakas ng dugo. Tahimik na pumapasok sa kusina. 5:16 ng umaga, lumitaw siyang muli. Ngayon ay halatang namamaga ang kanyang kamay. Pagkalipas ng 4 na minuto, makikita siyang may dalang isang electrical device at tila wala sa sarili. Bandang 8:10 ng umaga, bumalik siya ulit. Hawak ang isang kitchen knife, patuloy sa di maipaliwanag na kilos. Ayon sa prosekusyon, ang mga video na ito ay matibay na ebidensya na direktang sangkot si Leren sa pananakit sa kanyang asawa. Hindi lang yun, ipinakita rin nila ang isa pang nakapangingilapot na detalye. Sa pader malapit sa pasukan ng bahay, nakita nilang nakasulat ang 2 linya. Wala akong ibang pagpipilian, tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Mula sa lahat ng ebidensya, nabuo ng mga investigador ang posibleng galaw ni Leren bago at pagkatapos ng krimen. Tungkol naman sa motibo, malinaw sa mga testimonya ng mga saksi na ang masalimuot na relasyon ni Leren, Xuanyi at ng dating kasintahan ay isa sa mga pangunahing susi. Sa unang araw pa lang ng pagdinig, lumahok online si Miss Tang, ngunit nanatiling tahimik. Pagdating ng 3 araw ng preliminary hearing, personal na siyang humarap bilang saksi at doon ibinunyag ang mas marami pang nakakagulat na detalye. Si Miss Tang, dating kasintahan ni Leren, ay tubong Chengdu Zichuan katulad ni Leren. Magkakilala na sila mula pa noong 5 taong gulang pa lamang. Lumaki sa parehong lugar at matagal nang magkaibigan ang kanilang mga pamilya. Noong 2013, habang nasa high school pa sila, opisyal ng kinumpirma ni Leren at Tang ang kanilang romantikong relasyon. Pagkatapos ng graduation, pareho silang natanggap sa Tsinghua University, ang itinuturing na pinakaprehisteryosong universidad sa China. Ngunit pagsapit ng 2018, malapit na sa graduation, unti-unting napagtanto ni Tang na tila hindi tugma ang kanilang mga ugali. Nais niyang mamuhay ng mas malaya, samantalang pareho na rin silang magpapatuloy sa iba't ibang universidad para sa kanilang master's degree. Ginamit ni Tang ang pagkakataong yun upang magmungkahi ng hiwalayan, subalit hindi naging maayos ang paghihiwalay nila. Aminado si Tang na matagal bago niya tuluyang nakalimutan si Leren. Madalas silang nagkakabalikan, minsan magkasama, minsan nagkakalayo. Isang relasyong puno ng hindi malinaw na pag-ibig at pagbitaw. At tanging noong tuluyan na silang nanirahan sa magkaibang syudad, saka lamang nila opisyal na inanunsyo sa social media na tapos na ang kanilang kabataang pag-iibigan. Mula 2020 hanggang 2021, kahit meron na siyang bagong kasintahan na si Xuanyi, patago pa rin nakikipag-ugnayan si Leren kay Tang. Nagpapadala siya ng mga mensaheng puno ng pangungulila, mga alaala ng nakaraan, at minsan pa'y nagmumungkahi ng pagbabalikan. Tinanong pa niya kung handa pang lumipat si Tang sa Bay Area at kung sakali raw ay maaari silang bumili ng bahay na magkasama.
Ngunit noong panahon na yon, naka-move on na si Tang. Naninirahan sa Seattle at may bago ng kasintahan. Matatag niyang tinanggihan ang lahat ng alok ni Lerin. Pagsapit ng July 2023, opisyal nang na-engage si Tang sa kanyang nopyo. Sa panahong yun, isinulat niya ang isang dokumentong naka-imbak sa Google Drive kung saan inilagay niya ang buong kasaysayan ng kanilang pag-iibigan ni Lerin, parang isang personal diary. Ayon kay Tang, ginawa niya ito hindi para ibahagi sa iba, kundi bilang paraan para ilabas ang kanyang emosyon. Ngunit biglang nag-iba ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, inaresto ang fiancé ni Tang dahil sa pagkakasangkot sa kasong prostitusyon. Galit at labis na napahiya si Tang, agad niyang binawi ang engagement. Lubos siyang naapektuhan, ngunit dahil sa kahihiyan, hindi niya ito maibahagi sa pamilya o mga kaibigan. Sa kanyang kalungkutan at kawalan ng masasabihan, naisip niyang lumapit sa isang taong minsan nang naging kanyang sandigan, si Lerin. Noong October 2023, 3 buwan bago naganap ang trahedya, muling kinontak ni Tang si Lerin. Ibinahagi niya ang kanyang kalungkutan matapos kansilahin ng engagement at inamin niyang muli siyang single. Hindi rin itinago ni Lerin ang kanyang damdamin. Sinabi niyang hindi siya masaya sa kanyang kasal at inamin pang napilitan lang siyang magpakasal dahil sa pressure mula sa asawa, hindi dahil sa sariling kagustuhan. Sa preliminary hearing, isiniwalat ni Miss Tang na sa panahon na yon hindi matatag ang kanyang emosyon. Sobrang bigat ng kanyang pinagdadaanan, kaya ipinadala niya kay Lerin ang document mula sa Google Drive, bagaman hindi niya maalala ng malinaw kung ano ang lahat ng kanyang isinulat doon. Para maibsan ng lungkot, inimbitahan siya ng mga kaibigan na pumunta sa Bay Area upang manood ng isang performance. Bandang kalagitnaan ng November, nagtungo siya roon at 2 beses silang nagkita ni Lerin. Una sa cafeteria ng Google at pangalawa sa paliparan kung saan pumunta si Lerin para ihatid siya. Ipinaliwanag ni Tang na nang tanungin niya si Lerin kung gusto nitong pumunta sa airport, ang intensyon lang niya ay magkaroon ng maayos na pamamaalam, isang simbolikong pagtatapos ng kanilang nakaraan. Sa paliparan, sinabi pa niya kay Lerin na anuman ang mangyari, sana'y mabuhay siya ng masaya. Ngunit hindi niya alam kung naintindihan ni Lerin ng tama ang ibig niyang sabihin o kung binigyan niya ito ng ibang kahulugan. Nang paalisin na siya ng airport staff, biglang hinalikan ni Lerin sa pisngi si Tang, isang bagay na ikinagulat umano niya at medyo ikinailang. Pagbalik niya sa Seattle, nag-text si Tang kay Lerin. Malinaw na sinabing ayaw na niyang makipag-ugnayan muli. Sumagot naman si Lerin na may tracking device daw ang kanyang asawa sa kanyang cellphone at alam na nito ang tungkol sa pagpunta niya sa airport para ihatid si Tang. Pagkatapos nito, agad niyang binlock ang numero ni Tang. Hindi alam ni Tang na ang araw ng kanilang pagkikita sa paliparan ay halos sumabay sa unang anibersaryo ng kasal ni Lerin at Xuanye. Sa araw na dapat ay nakalaan para sa kanyang asawa, sinuot ni Lerin ang damit na ibinigay sa kanya ng dating nopya upang makita ito sa huling pagkakataon. Ang simpleng kilos na yon ang nagpasiklab ng matinding galit sa puso ni Xuanye. Isang umaga bago mangyari ang trahedya, nadiskubre ni Xuanye sa cellphone ng kanyang asawa ang isang Google Drive document na isinulat ni Tang, ang dating kasintahan ni Lerin. Nakasaad doon ang bawat detalye ng kanilang mga alaala, mga matatamis na sandali ng nakaraan na tila mga patalim na tumarak sa dangal at puso ni Xuanye. Sa sobrang galit, nag-iwan siya ng mga mapanuyang komento mismo sa dokumento. Tinutulig sa si Tang at sinasabing wala ng karapatang makipag-ugnayan ng kanyang asawa rito. Nang hapon ding yun, napansin ni Tang ang mga komentong yun. Agad siyang sumagot na naiintindihan niya ito. Noong sila pa, lagi siyang ikinukumpara ni Lerin sa ex nito. Lagi niyang nararamdaman na mas mababa siya. Saka niya sinabi kay Xuanye na pag-isipan nitong mabuti kung gusto niya pa talagang ipagpatuloy ang kasal na yan. Ang dokumentong yun sa Google Drive ang naging huling patak ng pasensya ni Xuanye. Kinabukasan, sinabi niya sa kaibigang si Zishuan na nakapagdesisyon na siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Bago pa man ang paglilitis, natagpuan ng pulisya ang nasabing dokumento at iniimbestigahan si Tang. Sa interogasyon, umiyak ito at nagsabing pinagsisihan niya talaga. Noong binigyan siya ng pagkakataon ni Lerin na magbalikan sila, sana pumayag na lang umano siya. Sa unang pagdinig, ipinresinta ng prosekusyon ang recording na ito at tinanong si Tang
Naibig bang sabihin may balak siyang makipagbalikan kay Larry noon? Itinanggi agad ni Tang at ipinaliwanag na yon ay bunga lamang ng bigla ang emosyon at pagkapiko matapos siyang ipagkanulo ng kanyang fiancé. Ayon pa sa kanya, mas mabuting bumalik sa ex kaysa manatili sa kahihiyan. Sa isa pang email na ipinadala ni Tang sa mga investigador, sinabi niyang si Larry ay takot na takot sa magiging resulta ng mga bagay. Gusto nito makipag-divorce at bumalik sa kanya, pero wala itong lakas ng loob. Takot si Larry na mawalan ng lahat. Hindi siya gagawa ng bagay nang walang plano. Hindi niya pa umano nakitang gumawa si Larry ng kahit anong padalos-dalos. Kapag galit umano, nananahimik lang ito. Matapos ang 3 araw ng paunang pagdinig, itinuring ng hukom na sapat ang ebidensya ng prosekusyon upang ituloy ang kasong pagpatay labang kay Larry. Noong July 7, nagsagawa ng pagdinig sa Santa Clara County Court tungkol sa mga sabina. Itinanggi ng abogado ni Larry ang lahat ng paratang at ini-waive ang karapatang magkaroon ng mabilisang paglilitis sa loob ng 60 araw. Indikasyong magpi-plead sila ng not guilty at kailangan ng mas mahabang oras sa paghahanda o negosasyon. Dapat sanang tatalakayin sa unang pagdinig ang medical records ni Larry, ngunit dahil sa kakulangan sa court staff, naantala ito ng 1 linggo. Pagbalik ng korte, nagsumiti ang depensa ng mga record mula sa 3 ospital kabilang ang Stanford, ngunit wala pa ang sa Kaiser. Itinakda ng hukom ang susunod na pagdinig sa August 4 at dahil sa medical privacy, isinara ito sa publiko. Kasabay nito, hiniling ng prosekusyon na isumiti ni Tang ang Google Drive document. Ipinasa ito ng kanyang abogado, ngunit humiling ng protective order dahil sa mga hate comments na natanggap niya online. Bagaman nakisimpatya ang prosekusyon, iginiit nilang may halaga itong ebidensya at hindi dapat ganap na itako dahil kusang ibinahagi naman ito ni Tang. Sa huli, naglabas ng General Protective Order ang hukom. Ang dokumento ay maaaring gamitin lamang ng prosekusyon at depensa sa loob ng kaso at hindi maaaring ilabas sa publiko. Nabanggit din ng prosekusyon na maaari pa silang humiling ng karagdagang medical records kaugnay ng mental health ni Larry. Sinabi naman ng depensa na mayroon na silang ilang dokumento mula sa China at ibabahagi ito kung kakailanganin sa trial phase. Sa puntong ito, 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Ang kaso ay dumaan na sa 6 na arraignments, 4 na plea hearings, 3 preliminary hearings at 2 subpoena hearings. Ngunit wala pa ring opisyal na pagsisimula ng trial. Ang paulit-ulit ng paghingi ng depensa ng palugit sa pre-trial procedures ang nagdulot ng matinding paghihintay at pagod sa pamilya ni Xuanyi na patuloy na umaasa sa hustisya. Ayon sa prosekusyon, ang mabilis na pag-usad ng kaso ay lubos na nakadepende sa panig ng akusado at posibleng tumagal pa ng matindi ang proseso. Ayon sa pinakahuling ulat, naka-schedule ang susunod na pampublikong pagdinig October 2025 kung saan itatakda rin ang opisyal na petsa ng paglilitis at inaasahang haba ng hearing days. Lumipas na ang mahigit 1 taon at kalahati mula sa malagim na pangyayaring ito, ngunit patuloy pa rin ang mahirap na laban para sa hustisya ni Xuanyi dahil sa mga sunod-sunod na pagkaantala sa korte. Hindi lamang ito kaso ng pagpatay kundi isang komplikadong kwento ng pag-ibig, pressure sa buhay at pagkasira ng isip ng isang tao. Shoutout po kina Jocelyn Churimocha from KSA at kay Nini Habasa. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!